sa ating mga headlines. Umaasa ako na sana umuwi siya. Lahat kami umaasa na umuwi. Kaya sinasabi ng pamilya ko, baliw na raw ako. Sabi ko, uuwi yung asawa ko. Sa paggunita ng ika-1 taon ng Marawi Siege, daang taong patuloy na nawawala, ipinanawagan ng kanilang mga kaanak na hanapin ng gobyerno. Pangulong Duterte hindi dumalo sa anibersaryo ng paggunita ng pagkubkob sa Marawi. Pagpapalaya sa syudad, aalalahanin. Pag-aralan ng mabuti kasi meron na po kami experience at pinademo namin sila in 2015 kung mali ako yung ganong klaseng system. Pagkakatalaga kay Sheriff Abbas sa COMELEC, lusot na sa Commission on Appointments. Panukalang National ID System aprobado na sa Bicameral Conference Committee ng Kongreso. Philippine National Police na isumali sa balikatan exercise ng Armed Forces of the Philippines at ng mga sundalong Amerikano. Sa Police Beat, 10 miyembro ng Aegis Juris Fraternity dinala na ng NBI sa Manila City Jail. At sa balitang abroad, mahigit 100 katao patay sa heatwave sa Pakistan. At tunghayan ang mga batang hindi magpapahuli sa paggawa ng kanilang makeup tutorial na viral ngayon sa social media. Magandang gabi, Pilipinas. Sa detalye ng ating mga balita o bago sa detalye ng ating mga balita, ang inyo pong nakikita sa ating inset ay ang nangyayaring sunog sa Basra. Marawi Siege ang paggunita o isang taon mula nang maganap ang bakbakan sa Marawi City. At nang matapos ito noong Oktubre 2017, hindi pa nasisimulan ang rehabilitasyon sa main battle area. Ayon kay Marawi City Mayor Mahul Gandamra, kasalukuyan ang clearing operations at sa ground zero at ang reconstruction sa main battle area ay inaasahang magsisimula sa susunod na buwan. Unti-unti na rin anyang bumabalik sa normal ang buhay ng mga taga-Marawi, lalo na ang mga residente sa 72 barangay, maliban ang 24 na barangay na nasa sentro ng bakbakan kung saan nagpapatuloy ang clearing operations. Umaasa rin si Gandamra na sa Hunyo ay maisasagawa na ang groundbreaking para sa rehabilitasyon ng main battle area. Samantala, 1 taon na ang nakakalipas, emosyonal pa rin ang pamilya Puwaw sa Iligan City matapos sabay-sabay na nawala ang 10 miyembrong kalalakihan sa kanilang pamilya noong kasagsagan ng bakbakan sa Marawi City. Kabilang ang 10 lalaki sa 78 missing sa nangyaring bakbakan sa lungsod. Hiling ng pamilya na maibalik man lang sa kanila ang mga labi ng kanilang mga kaanak. Narito ang report. Unang taon makalipas ang nangyaring bakbakan sa Marawi City matapos kubkubin ng grupong Maute, maraming bahay at kabuhayan ang nasira at mga buhay ang nawala. 10 miyembrong kalalakihan ng isang pamilya sa Iligan City ang nawala at kahit katawan ng mga ito ay di rin mahanap. Araw-araw dalangin ng pamilya Puwaw na sana hindi kabilang sa 1,200 nasawi ang kanilang mga mahal sa buhay. Si Melgy Puwaw, emosyonal pa rin, patuloy na umaasang uuwi ng buhay ang kaniyang asawang si Victor. Umaasa ako na sana umuwi siya. Lahat kami umaasa na umuwi. Kaya sinasabi ng pamilya ko, baliw na raw ako. Sabi ko,
uuwi yung asawa ko. Kung totoo umanong patay na ang kanilang mga mahal sa buhay, hiling ng pamilya ay makuha man lang nila ang DNA result o mga labi ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang gusto lang naman namin lahat, makuha yung DNA result. Kahit buto na sila, ilipat namin sa mas maayos. Isang taon na ang nakakalipas, unti-unti nang nakakabangon ng Marawi, pero bakas pa rin ng sinapit sa bakbakan. Ang mga kalalakihan ng pamilya Puwaw ay nagtatrabaho bilang construction workers nang sumiklab ang bakbakan noong Mayo 23. Tanging isang miyembro ng pamilya Puwaw ang nakaligtas, ang pang-11 na nakatakas umano sa gulo. Posible umanong airstrike ang nakapaslang sa ilan at ang ilan naman ay tinangay ng rebeldeng grupo sakay umano ng isang van. Isa rin si Aling Alma Tome sa naghihintay ng pag-uwi ng kanyang asawa, kasama ang kanilang 2 taong gulang na anak na nangungulila rin sa kanyang ama. Sabi na, asan papa, ma? Wala ulit papa, ma, yun. Sabi. Tapos yung cellphone ko, inano niya. Tapos sabi niya, papa, dudong. Ang mga Puwaw ay kabilang sa 78 katao na idiniklarang nawawala. Takot umano ang naghahari sa kanila na makipag-ugnayan sa mga otoridad dahil baka maging target ang mga ito at maugnay sa mga rebeldeng grupo. Para sa Eagle News, Pia Okut, IM1 with 25. Nanawagan ng United Nations Children's Fund o UNICEF ng mas malawak na recovery strategy para sa mga batang apektado ng bakbakan sa Marawi City. Ayon sa UNICEF, ang panganib sa mga batang naapektuhan ng bakbakan ay tumataas lalo na sa mga batang nagiging malnourished at sa mga batang nag-aaral ngunit hindi na nakabalik sa paaralan. Anila, marami pa rin mga bata ang hindi pa bumabalik sa normal ang kanilang pamumuhay. Paliwanag ng UNICEF, kinakailangan ng comprehensive approach para mabigyan ng tuon hindi lamang ang mga bata sa Marawi, kundi maging ang mga bata sa 39 na munisipalidad sa rehiyon. Satisfied umano o kontento ang Malacanang sa nagiging takbo ng rehabilitasyon sa Marawi City. Isang taon matapos ang nangyaring bakbakan sa lungsod na tumagal ng 5 buwan. Isa sa target ng gobyerno ay mailipat na ang lahat ng mga bakwit sa mga temporary housing unit. Si Ailey Milio sa detalye. Nasisiyahan ng Malacanang sa progreso ng rehabilitasyon sa Marawi City at mga kalapitbayan na nasira ng 5 buwang bakbakan sa pagitan ng teroristang Maute ISIS at tropa ng gobyerno. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, 70% ng mga residente ng Marawi ang nasa mga temporary shelters sa loob ng lungsod. Target ng gobyerno na ma-relocate ang lahat ng mga bakwit sa mga nasabing temporary housing units. Dagdag pa ni Roque, buo ang pagtitiwala ng Pangulo kay Housing Czar at Task Force Bangon Marawi Chairperson Eduardo Del Rosario. Si Del Rosario ang inatasan na pangasiwaan ang mga hakbang ng gobyerno para muling maibangon ng Marawi maging ang bayan ng Butig at Piagapo sa Lanao del Sur. Ayon sa NEDA, nasa 53.4 billion pesos ang gagastusin para sa rehabilitasyon sa mga lugar na nasa labas ng pinakaapektadong lugar na kinabibilangan ng 24 na barangay sa Marawi. Samantala, ang developer ng Ground Zero ay malalaman pagkatapos ng itinakda ngayong linggo na Swiss Challenge sa panukala ng consortium na 5 Chinese at 4 na Filipino construction companies. Inaasahang isasagawa ang groundbreaking sa susunod na buwan. Para sa Eagle News, Aileen Milio, I'm 1 with 25. Pangulong Duterte mas gustong gunitain ang liberation of Marawi kaysa Marawi Siege ayon sa Malacanang. Si Vic Sumintak sa detalye. Mas gustong gunitain ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpapalaya sa lungsod ng Marawi sa kamay ng mga teroristang Maute ISIS Group. Sinabi ni Special Assistant to the President Secretary Bongo na muling magtutungo si Pangulong Duterte sa Marawi, subalit hindi ngayong araw na ginugunita ng mga Maranao ang pananakop ng mga teroristang Maute ISIS Group na sumira sa buong syudad. Ayon kay Secretary Go, mas gusto ng Pangulo na sa pagdalaw niyang muli sa Marawi City
ay makita na balik na sa normal ang pamumuhay ng mga Maranao. Inihayag ni Secretary Go na sa ngayon, maganda naman ang tinatakbo ng rehabilitation ng Marawi City at 70% ng mga residente ay nakabalik na sa kanilang tahanan. Magugunitang tumagal ng 5 buwan ang military operation sa Marawi City at idineklarang malaya na sa kamay ng mga teroristang Mauti ISIS Group noong October 16, 2017 matapos mapatay ang leader ng mga teroristang sina Esnilon Hapilon at ang Mauti Brothers. Vic Sumintak, Eagle News, ay Amuano 25. Isa sa hindi malilimutang pangyayari sa taong 2017 ang pagkubkob sa Marawi. Pinasok ng grupong Mauti ISIS ang syudad at tumagal ang bakbakan ng 5 buwan. Balikan natin sa unang taon ng anibersaryo nito ang report o sa report na ito. Mayo 23 nang sumiklab ang bakbakan sa pagitan ng tropa ng pamahalaan at Mauti Group sa Marawi City, Lanao del Sur. Pananakop na itinuturing na pinakamalaking banta sa seguridad ng bansa. Unang nakubkob ng mga rebelde ang Amay Pakpak Medical Center kung saan tinaniman pa ng itim na bandila ang gusali, simbolo ng Islamic State o ISIS. Pasado 6:00 nang sumiklab ang malaking sunog na tumupok sa St. Mary's Church, Marawi City Jail, Ninoy Aquino School at Dansalan College. Nang mga panahong yon, nasa Moscow si Pangulong Rodrigo Duterte para makipagkita kay Russian President Vladimir Putin. Pero agad itong umuwi ng Pilipinas at idineklara ang martial law sa buong rehiyon ng Mindanao. Let me just tell everybody that I have declared martial law for Mindanao. Mayo 24, binihag ang paring si Chito Suganob kasama ang iba pang kasamahan. Dito rin sinuspende ng Pangulo ang writ of habeas corpus kung saan pinaaaresto ang lahat ng may koneksyon sa krisis. Dito rin nagsimulang lumikas ang libu-libong residente sa takot na madamay sa bakbakan. Mayo 31 nang mapaslang sa inilunsad na airstrike ang 10 sundalo. Hunyo 6 nang mahuli sa isang checkpoint sa Davao City si Kayamora Maute, ang ama ng magkapatid na Maute na kabilang din sa most wanted list ng mga otoridad. Sa kaparehong araw na-recover ang halos 80 million pesos na cash at tseke sa isang bahay sa Marawi City. Hunyo 8 na aresto si dating Marawi City Mayor Fahad Salik dahil sa rebelyon. Pero mariin naman itong itinanggi ang alegasyon. Ayon sa AFP, si Salik ang isa sa pumupondo sa mga terorista sa Mindanao, kabilang narito ang grupong Maute. Hunyo 9 nang arestuhin ang ina ng Maute Brothers na si Uminta Romato Maute o mas kilala sa tawag na Farana sa sinasabing safe house sa Lanao del Sur. Hulyo 20, bumisita sa unang pagkakataon si Pangulong Duterte sa Marawi City para pataasin ang moral ng mga sundalo. Hulyo 22 nang payagan ng Kongreso ang kahilingan ng Pangulo na palawigin ang martial law hanggang sa katapusan ng taon. Agosto 24 nang pasukin ni Pangulong Duterte ang mismong battle area. Ito ang ikatlong beses na pagbisita niya sa Marawi. Agosto 30 nang binuksan sa mga kagawad ng media ang Mapandi Bridge na siyang daanan patungo sa city proper nito. Setyembre 1 nang ikasa ng militar ang final push sa pagbawi sa Marawi. Dito rin tuluyang nabawi ang Bangolo o Bayabaw Bridge, isa pa sa 3 pangunahing tulay sa Marawi. Setyembre 21 nang muling bumisita si Pangulong Duterte sa Marawi City. Ito na ang ikalimang pagkakataon na tumungo ito roon. Dito rin ipinakita ng Pangulo ang sinasabing matrix na naghahayag ng pinagkukunan ng pera para sa paglulunsad ng bakbakan sa Marawi. Oktubre 16, purman nang inanunsyo ng AFP ang pagkakapaslang sa lider ng Mauti ISIS Group na sina Esnilon Hapilon at Omar Maute. Kinabukasan, formal na idineklara ni Pangulong Duterte ang kalayaan ng Marawi City sa kamay ng teroristang Mauti ISIS. Ladies and gentlemen, I hereby declare Marawi City liberated from the terrorist influence that marks the beginning of rehabilitation of the city. Oktubre 23, tuluyan ang itinigil ang combat operations sa Marawi City.
After 154 days of the siege of Marawi by the Daesh-inspired multi-ISIS group, we now announce the termination of all combat operations in Marawi. Sa tala, aabot sa 919 ang napatay na terorista, 165 naman sa panig ng mga pulis at sundalo, 47 sibilyan at 1,780 ang bilang ng mga hostage na na-rescue at 864 na armas rin ang na-recover ng militar. Matapos mapaso ang 60 araw na period na martial law, inaprubahan ng Kongreso ang kahilingan ni Pangulong Duterte na palawigin pa hanggang sa katapusan ng taon ang martial law. Pero nitong Disyembre 8, inanunsyo ng Malacanang na kapwa inarekomenda ng AFP at DILG na palawigin pa ng 1 taon ang martial law sa Mindanao, batay na rin sa rekomendasyon ng PNP. We endorse the recommendation ng PNP for 1-year extension ng martial law sa Mindanao, principally due to the existing, may continuing threats pa sa Mindanao from the terrorist groups. Disyembre 13 naman ang pagbotohan sa Kongreso at Senado pabor sa pagpapalawig ng martial law. Pursuant to the Constitution and the rules of the joint session, the motion to further extend the proclamation of martial law and the suspension of the privilege of the writ of habeas corpus is hereby approved by the Congress of the Republic of the Philippines. Para sa Eagle News, Pia Okut, IM1 with 25. Abangan, kontrobersyal na panukalang batas na National ID o Identification System malapit ng ratipikahan. At Philippine National Police gustong sumali sa balikatan exercise ng Armed Forces of the Philippines at ng mga sundalong Amerikano. Antabayanan ng mga balitang yan sa pagbabalik ng Mata ng Agit. Welcome to the garden. A world that recaptures the value of life, creating your moments, kindling your passion, worth reliving over and over. This is your world, your life, your garden. The Machine is back at it. Guns N' Roses, not in this lifetime tour. Welcome to the rock spectacle of 2018 comes to the Philippines. November 11th, 2018 at Philippine Arena, Bulacan. Quick sale for fan club members on June 8th, 10 a.m.
kongresista. Ayon kay Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin, isa sa may akda ng National ID System bago ang State of the Nation Address o SONA ay posibleng malagdaan na ito ni Pangulong Rodrigo Duterte at maging isa ng ganap na batas. Ang National ID System ay kabilang anya sa mga panukalang batas na prioridad ng Duterte administration. Ngayon ho, may sasabatas na ho yung Philippine ID system that will cover all Filipino citizens whether living here in the Philippines or abroad, and at the same time resident alien. So ito po ay mandatory sa lahat ng Filipino citizen and resident alien and will cover all the inhabitants of the Philippines. Kabilang sa mga impormasyon na nakapaloob sa ID ay ang buong pangalan, kasarian, kapanganakan, lugar ng kapanganakan, blood type, marital status, address, Filipino o resident alien, mobile number, email address at ang biometrics. Mahalagaan niya ang biometrics feature ng ID upang hindi basta-basta ma-hack ang mga impormasyon ng ID holder. Pero ito yung pinaka-importante, yung biometric information. Yung biometric information will be composed of the following: the front face photograph, full sets of fingerprints, kasi dati kinukuha lang yung index tsaka thumb, ngayon lahat na, yung 10 na. The reason being that yung 4 pala, yung index tsaka thumb, is only unique for up to 25 million people. Exceeding than that, hindi na daw unique. That's why we have to get the 10 fingers. And of course, the iris scan. So that even if you lost the ID, in all agencies of the government and in all private institution na may scanner, you can transact business by just presenting your biometrics. Libre umano ang pagkuha ng ID dahil ang gobyerno ang magpopondo nito. Para sa Eagle News, Eden Santos, IM1 with 25. Samantala, sinabi ni Senador Ping Lacson, chairman ng Senate Committee on Public Order, na makakatulong ang National ID para mapadali ang transaksyon sa mga ahensya ng gobyerno. Mapapadali rin anya ang pagresolba sa mga krimen o pagtugi sa mga kriminal. Pagtiyak ni Lacson, may inilatag na safeguards ang Kongreso para protektahan ang mga individual. Magiging tagapag-ingat ng mga impormasyon ang Philippine Statistics Authority. Nakasaad sa inaprobahang panukala na mahaharap sa kasong kriminal ang sinumang maglalabas ng impormasyon ng isang individual nang walang pahintulot mula sa korte. I hope so. Kasi this is a landmark legislation. It's been languishing in both houses for 18 years. Medyo controversial kasi panahon ni President Ramos, na-struck down pa yan ng Supreme Court as unconstitutional simply because kailangan legislate, hindi pwede executive order. Kasi lahat all-encompassing all 109 na ba tayo, Filipinos, should register and acquire our IDs. Yun ang backup ID. Sa iba pa ring balita, nararapat na umanong magpatawag ng National Security Council meeting ang Pangulong Duterte. Sa harap na rin ito ng patuloy na militarisasyon ng China sa ilang pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Sinabi ni dating National Security Advisor Roy Logoles, lubhang nakakaalarma na ang ginagawa ng China na maglalagay sa panganib sa sa katatagan ng rehiyon. Si Gerald Tagbo sa report. Iminungkahi ni dating National Security Advisor Roy Logoles na magpatawag na ang Pangulong Duterte na National Security Council meeting para matalakay ang patuloy na agresibong hakbang ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay Goles, dapat maging seryoso ang plano ng pamahalaan sa paglutas sa isyu lalo't banta sa seguridad ng bansa ang militarisasyon ng China sa ilang pinagtatalo ng isla. Because this is something that we cannot take for granted. In security, even the smallest security threat, even a germ of a security threat must be taken very seriously, especially if it is coming from a big country. Mas mapangas na anya ang ginagawa ng China sa South China Sea, hindi lamang ang paglalagay ng mga radar, anti-ship at anti-aircraft missiles, kundi maging ang paglapag kamakailan ng long-range bomber sa isa sa mga artificial na isla. Una nang sinabi ng Chinese Foreign Ministry na bahagi raw ng regular na military training ang pag-deploy ng long-range bomber. Pero ilang bansa gaya ng Vietnam ang umalma sa ginawa ng China.
Iginiit ni Goles na dapat na maghaing ang Pilipinas ng diplomatic protest sabay paglilinaw na hindi ito anyo ng pakikipag-away sa naturang bansa. Naniniwala ang dating opisyal na hindi kakasa sa digmaan ng China dahil na rin sa magiging negatibong implikasyong maidudulot nito sa kanilang bansa sa harap ng international community. The diplomatic protest is not an act of war, but an act of peace. And that is normal if there is something that is being done by another country that we feel is a danger to our national interest. Mainam raw na maisama sa estratehiya ng pamahalaan ang tinatawag na lawfare o paggamit ng mga mekanismong nakapailalim sa international law para mapahinto ang agresibong hakbang ng China. Sa panig ng DFA, nagpahayag na rin sila ng pagkabahala sa ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Pero ginagawa umano ang lahat ng pamamaraan na malutas ito sa pamamagitan ng proper diplomatic channels at hindi pagsasapubliko ng anumang hakbang ukol rito. Para sa Eagle News, Gerald Tagbo, I'm 1U25. Nais na rin ng Philippine National Police na sumali na rin sa balikatan exercise ng Armed Forces of the Philippines at mga sundalong kano. Ito ay para mas maihanda raw ang kanilang puwersa sa inaasahang pagbabalik sa kanila ng internal security concern ng bansa. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Pinaghahandaan na ng Philippine National Police ang tuluyang pagbabalik sa kanila ng internal security concern ng bansa. Kaya naman ngayon pa lang, unti-unti nang ibinabalik ng PNP sa kanilang hanay ang military training. Kasama na rito ang pag-oobliga sa mga bagong recruit ng PNP na sumailalim sa Basic Internal Security Operation Course ng PNP Special Action Force. Ilang pulis din ang isinasabak sa Scout Ranger Course ng Philippine Army. Eventually, darating din ang panahon na ibabalik. Remember way back in early 90s or 1995 or 96, binalik yung ISO, yung Internal Security Concern, Internal Security Operations sa Philippine National Police, no? Tapos binalik lang sa AFP. Darating ang araw na ibabalik din yan kasi yung ISO is Internal Peace and Order Concern. So kailangan namin mag-prepare dyan. Kasi napaka-importante na kailangan din trained yung aming kapulisan sa military style also ng operations. Hiniling na rin ng PNP sa AFP at sa Embahada ng Estados Unidos na isali na rin sila sa taunang balikatan exercise sa pagitan ng mga sundalong Pinoy at Amerikano. Pag may balikatan sana, kahit na yung SAF lang or our regional mobile forces will be accommodated dun sa balikatan exercise. Kasi maganda yung training niya. Kasi when we were with the PC, Special Action Force, taon-taon kasama kami sa balikatan exercise. And